Diana, galit ka din ba sa akin? Tanong ni Yumi sa bata pagkatapos nitong umiyak. Hindi po, pero gusto ko po malaman bakit ka po nagsinungaling. Hindi agad nakakibo si Yumi nang tanungin siya ng bata kung bakit nga ba siya nagsinungaling at nagpanggap na ina nito. Sorry, gusto kasi ni daddy mo na maging happy ka. Kasi daw lagi ka nagtatanong about sa mami mo. Kaya naisip niya na ako na lang yung magpapanggap bilang mami mo. Ayoko naman talaga eh. Tumanggi ako sa gusto niya. Pero gusto ko niya maging masaya. Kaya wala na akong nagawa kundi ang pumayag sa gusto niya. Sino po mami ko? Kilala mo po siya? Oo baby, ate ko siya. Kaya pamangkin kita. Hindi mo man ako totoong mami, tita mo naman ako. Parang si tita Natalie mo. Nasaan po siya? Bakit hindi niya ako inaalagaan? Di ba po, ang mami inaalagaan ng mga anak niya? Gaya ng pag-aalaga mo sa akin. Kaya ayoko po sa kanya kasi parang hindi naman niya ako love. Pwede po bang ikaw na lang ang mami ko? Sa totoo lang, anak naman talaga ang turing ko sa'yo. Pero si Mami Celine mo mag-e-explain sa'yo kung bakit wala siya sa tabi mo. Okay po. Hindi ka na din ba galit kay Daddy? Tampo po ako sa kanya. Wag na baby. Love na love ka ni Daddy kaya niya nagawa yon. Babalik na kasi si Mami Celine mo, kaya inamin na niya sa'yo yung totoo. Okay po. Nasaan po si Daddy? Gusto ko po mag-sorry sa kanya. Tinext nga ni Yumi si Franco na bumalik sa kwarto ni Diana. Muli nag-usap ang mag-ama at nagkaayos. Kahit po bumalik yung totoong mami ko, ikaw pa rin po ang love ko, Mami Yumi. Salamat anak, pero dapat love mo din si Mami Celine ha? Kasi mami mo siya. Bahala na po. Ano? Bumalik si Celine? Gulat na tanong ni Francis pagka uwi nito galing practice ng basketball. Oo, at bukas nandito na siya. Dito na siya titira para makasama si Diana. Ibang klase talaga ang babaeng yan. Pagkatapos niyang pabayaan si Diana, babalik siya ng ganun-ganun lang? Alam na ba ng pamangkin ko to? Oo, nasabi na namin sa kanya ni Yumi kanina. Nung una, nagalit siya sa akin. Pero nung si Yumi na ang kumausap sa kanya, biglang nawala yung galit niya. Hindi ko talaga akalain na babalik pa si Celine. Kumusta naman si Yumi? Okay lang ba sa kanya na tumira dito yung bruha niyang ate? Siyempre, hindi niya gusto. Pero naiintindihan naman niya kung bakit ako pumayag na dito tumira si Celine. Dahil kapag hindi ako pumayag, sapilitan niyang kukunin si Diana at magpa-file siya ng petition for custody. Ayaw din ni Yumi na mangyari yon, kaya pumayag na siya. Ibang-iba talaga ugali ni Yumi sa demonyita niyang ate. Buti na lang talaga at napakabait niyang si Yumi. Kung iba lang yan, papipiliin ka pa kung anak mo ba o siya. Kaya kuya, ang swerte mo sa kanya. Mag-iingat ka kay Celine, baka sirain niya ang relasyon niyo ni Yumi. Hindi ako papayag na mangyari yan. Walang makakasira sa aming dalawa kahit si Celine pa. Sa pagbabalik ni Celine dito sa bahay, ngayon mo lang matitimbang kung sino ba talaga ang mahal mo. Kung si Yumi ba o si Celine? Ano ba sinasabi mo? Siyempre, mahal ko si Yumi. Matagal na ako nakamove on sa kung ano man meron kami noon ni Celine. Sana nga kuya, kasi ayoko makitang umiiyak si Yumi dahil sa'yo. Nga pala kuya, gusto din kitang makausap. About what? Tulungan mo naman ako makapasok sa kumpanya nila Noah. Business partner ka ni Tito Gerald, kaya alam ko magagawa mo ng paraan para makapagtrabaho ako doon. Kahit anong posisyon lang muna, kuya. Please? Wow, totoo ba ito naririnig ko? Gusto mo na magtrabaho? Anong nakain mo? Si kuya talaga. So ano, matutulungan mo ako? Bakit muna? Kulang na ba yung binibigay ko sa'yo? Kuya, tumatanda na rin ako. Gusto ko na magkaroon ng sariling pamilya. Alam kong darating yung panahon na ikakasal kayo ni Yumi at bubuo ng pamilya. Alangan naman na nakaasa pa rin ako sa'yo. Ang pangit naman nun, di ba? Tama yan bro. Gusto mo, ikaw na mamahala sa resort natin. Tutulungan na lang kita. Talaga kuya? Hahayaan mo na ako mag-manage ng resort natin? Oo naman. At alam kong kaya mo yon. O kaya, sa talyer ka? Ay, okay na ako sa resort kuya. Okay, sige. Pero pwede ko ba malaman kung sino itong napupusuan ng kapatid ko? At nang bago niya ang pananaw mo sa buhay? Well, kilalang-kilala mo naman siya, kuya. Sino? Si Natalie. Ano? Si Natalie? Yeah. Hindi nga. Oo nga, nagkaka-chat na kami.
Mula nung pumunta sila dito, hinanap ko ang FB account niya at tinad ko siya. Then, ayun, doon na nag-start ang lahat. Seryoso ako sa kanya, kuya. Gusto ko siyang i-date gamit ang sarili kong pera. Pero kuya, huwag mo sana muna sabihin kay Yumi ha. Ayaw ipaalam ni Natalie baka daw magalit ate niya. Nakakatuwa naman. Sige, kayo naman talaga dapat magsabi niyan. Girlfriend mo na ba? Hindi pa kuya. Nililigawan ko pa lang siya. Pero kapag nasabi na namin kay Yumi at sa parents niya, aakyat na ako naligaw sa kanya. Kinikilig naman ako bro. Grabe, sa wakas nagseryoso ka na. Oo naman kuya. At si Natalie lang ang babaeng sineryoso ko. Naku, dapat lang. At baka majombag ka ni na Yumi. Kaya nga takot ko na lang doon. Maaga nga dumating si Celine sa bahay nila Franco. Dala na nito ang kanyang mga gamit. Lahat sila ay tahimik lang habang nakatingin sa kararating na si Celine. Hi guys, ang tahimik niyo naman. Para naman kayo nakakita ng multo. Ako lang to, guys. Sad niya at tuluyan ang pumasok na akala mo dito talaga nakatira. Wait, nasan nga pala si Diana? Tanong niya kay Franco. Tulog pa. Matabang na tugon ni Franco. Saan nga pala ako mag-i-stay? Sa guest room, maayos na yon. Tugon ulit ni Franco. What? Guest room? Ano ako, bisita? Alam ko na. Sa kwarto na lang ako ng anak ko. Siguro naman may sariling kwarto yung anak natin, di ba? Hindi pwede, si Yumi ang kasama niya natutulog doon. Pwes, ako na ngayon. Ako ang totoong ina, kaya ako ang dapat nakatabi ng anak ko. Nakataas pa ang isang kilay nito. Tama naman siya. Saad ni Yumi. Hindi, ikaw ang gusto kong katabi ni Diana. Okay, fine. Pakaisipin niyo naman, makasarili ako. Sige na, sa guest room na lang ako. Hi, pagkikuha pa nga yung ibang gamit ko sa kotse. Utos nito kay Nida. Sumunod naman si Nida, pero bumulong-bulong ito pagkatalikod nito kay Celine. Palihim namang natawa si Yumi dahil doon. Love, sorry ulit ha. Ani ni Franco kay Yumi. Hinawakan naman ni Yumi ang kamay nito. Ayos lang. Sabi mo naman, nandito siya para kay Diana. Hindi para manggulo sa atin dalawa. Oo love, hindi ako papayag na pati tayong dalawa ay guguluhin niya. Yumakap nga si Yumi kasabay nun ang paghalik ni Franco sa buhok niya. Salamat, kasi nagkaroon ako ng girlfriend na maunawain at mabait. Tapos ano pa? Mabuting babae. Tapos? Alam ko naman ang gusto mong marinig Siyempre maganda at sexy. Yun, nadali mo. Buti naman at wala kayong meeting ngayon. Oo nga free ako today, lalo na tonight. Che, ano naman yung iniisip mo? Wala no? Ano namang iniisip ko? Ikaw ha? Siguro na mismo yung naudlat sa beach. Kapal, baka ikaw dyan. Siyempre. Bukas nga pala love. Sasamahan ko si Francis sa resort. Siya na ang bago magmamanage nun. Talaga? That's good. Nakakatuwa naman. Wala. Umiibig na, kaya nagsisikap na. Niloko ko nga, baka sa talyer gusto niya. Kaso ayaw, takot madungisan. Bawas pogi points daw kasi kapag nadungisan. Sino naman yung maswerteng napupusuan niya? Siya daw magsasabi sa'yo. Kaya ayoko mangialam. Asus, may secret pa kayong dalawa. Malalaman mo din naman yan, love. Fine, sige na, maghahain na kami para makakain na tayo. At yung ex-lalabs mo. Ay, gumaganon? Ninusuhan lamang siya ni Yumi bago tuluyang magtungo ng kusina. Tinawagan nga ni Yumi si Natalie para sabihin na nandito na sa mansyon si Celine. Nandito na si Celine Nats. Ha? Nandiyan na ang bruha mong ate? Naku po ate, okay ka lang ba dyan? Tanong ni Natalie mula sa kabilang linya. Oo naman, okay na okay lang ako dito. Don't worry. Sure ka? Kapag inano ka niyan, sumpong mo sa akin ha? Akong sasampal ng bakya sa mukha niyan. Grabe naman to, bad yun. Basta ate, mag-iingat ka kasi kahit ate mo yan, hindi mo alam ang ugali niyan. Baka mamaya manunuklaw yan. Ahas ba? Ikaw sobra ka. Ay naku, basta mag-iingat ka ate. Alam mo naman na may pa sila ni Kuya Franco. Alam ko yun, pero kung tutuklawin niya ako, tutuklawin ko rin siya. Tama, sabi nga sa atin ni nanay, huwag tayong magpapa-up Yeah, that's right, Nats. Pwede po bang mama na lang po ang itawag ko sa'yo? Ani ni Diana kay Celine. Bakit naman mama, anak?
Kasi may mami na po ako. Si Mami Yumi po. Okay. Sige, ikaw bahala. Okay din naman sa akin yung mama. Thank you po. Gaano mo kamahal si Yumi, anak? Si Mami po? Sobrang love ko po yun. 1,000,000 times po. Love na love. Napalunok naman si Celine nang sabihin yun sa kanya ni Diana. Ganon? Ako, dapat mas malaki yung pagmamahal mo sa akin. Kasi ako yung tunay na mami mo. Hindi ko pa po kayo love. Tugon nito na ikinataas ng isang kilay ni Celine pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Matututunan mo rin akong mahalin, anak. Alam ko nag-a-adjust ka pa sa ngayon. Bakit niyo po pala ako iniwan, mama? Ha? Ano kasi? Hindi alam ni Celine kung anong isasagot sa bata. Ano po? May inaayos si mami. Sobrang busy ko kasi. Oo, yun. Kaya sabi ko kay daddy mo, sa kanya ka muna. Okay po. Sige po, may gagawin pa po kami ni mami eh. Sandali. Ano ba yung gagawin nyo? Gusto mo tayo na lang gumawa? Assignment ko po sa school, mama. Gagawa po kami ng family tree. Ididikit ko po doon yung picture ko. Picture ni daddy at picture po ni mami Yumi. Ano? Teka, bakit si Yumi? Ako ang totoong mami mo. Tayo ang family. Si Yumi, girlfriend lang siya ng daddy mo. Hindi kayo magkaano-ano. For me po, siya po ang mami ko eh. Sorry po, pero siya po kasi yung tumayong mami ko nang wala ka pa po. Kahit na, ako ang ilagay mo sa family tree na yan, tutulungan kita anak. Ayoko nga po, ayoko po sa'yo eh. Si mami po ang gusto kong ilagay doon. Tsaka ito umalis sa tabi ni Celine at hinanap si Yumi. Lalo tuloy na inis si Celine kay Yumi dahil dito. Talagang inaagaw mo sa akin ang anak ko ah. Umanda ka ngayon sa akin, babae ka. Wika nito sa sarili at lumabas din ng kwarto. Nakita nga niya magkasama sila Yumi at Diana sa study table nito at inaayos ang gagamitin sa paggawa ng family tree. Sige lang Yumi, magpakasaya ka lang. Darating ang araw na ako ng mamahalin ng anak ko at ikaw naman ang mamamalimos ng pagmamahal. Mahinahong sabi nito tsaka bumalik sa guest room. Nagkita nga sa kusina sila Yumi at Celine dahil naghahanda si Yumi ng iluluto para sa hapunan. Ikaw pala nagluluto dito? Bungad ni Celine. Oo. Tipid nitong tagon. Tinanong ko kasi yung isa sa mga maids dito. Kusinera ka lang pala. Oo. Tugon ni Yumi habang nililinisan ang sugpo. Tapos nagkagusto sa'yo si Franco? Ano bang inuluto mo sa kanya at nagkagusto siya sa'yo? Wala naman, kung ano-ano lang. Tsaka niya hinarap si Celine. Bakit mo pala natanong? Wala naman, nagtataka lang kasi ako. Talaga na-inlove siya sa isang kusinera na kagaya mo? Anong masama doon? Ang pagkakaalam ko kasi, ang mayaman ay para lang sa mayaman. At ang mahirap, para lang din sa kapwa niya mahirap. Tsaka niya tinignan si Yumi mula ulo hanggang paa. Ang baba pala ng tiis ni Franco pagdating sa babae. Iniinsulto mo ba ako? Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Mali ka ng pagkakaalam kasi bago na ngayon, ang mayaman ay para sa mahirap na. Oh, really? Anong pakiramdam na nakatira sa mansyon at may mayaman at gwapong boyfriend? Interview ba to? Hindi kasi ako prepared. Nasaan ang camera? Inarapan naman siya ni Celine at takma na itong lalabas nang muling pumihit paharap kay Yumi. Nga pala, gusto kong katabing matulog ang anak ko ngayong gabi. Kaya humanap ka ng kwarto mo. Ang tanong, gusto ko ba ng bata? I don't care, anak ko yon. Nagkibit balikat lamang si Yumi at numiti ng mapakla. Kung wala ka namang iba matulugan, edi sa living room ka na lang. Sanay naman siguro ang gaya mo sa masikip lang na higaan. Bakit ako sa sala matutulog? Maluwang naman ang kwarto ng boyfriend ko. Excuse me, magluluto na ako. Baka gusto mo ng ginisang ampalaya o kaya papaitang kambing, ipagluluto kita. Pangiinis ni Yumi kay Celine. Ewan ko sa'yo. Tsaka ito lumabas ng kusina. Akala naman niya natatakot ako sa kanya. Maganda at sexy nga, tsaka mayaman. Hindi naman maipagamot ang sakit sa utak. Ay, Celine Claveria.